kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. Kaunting panahon na lamang at makikita na muli ninyo ako. Ito yung sinabi ni Jesus. Bahagi ko. Sabi nga natin, siya pupunta na sa Ama. Next Sunday ay Ascension. Next Sunday ay Pentecost. So bahagi yun ng pagkilos. Well, ang tinutukoy ba ni Jesus rito na muli nyo akong makikita ay ang muling pagdating niya o ang paggabay ng Espiritu Santo na higit natin pinapakinabangan hanggang sa ngayon, lalong-lalo na sa biyaya ng pagka-naririto ng Diyos sa banal na Eucharistia. Ilan ito sa mga bagay na kung saan ay pwedeng sabihin natin na nakikita muli natin si Jesus. Pero pag sinabi natin na yung nakita ng mga alagad, katulad nung nakita nila, nakasama pa nila si Jesus, baka ang tinutukoy doon na yung sa huling panahon. Bahagi yun na ang nais natin pag nilay-nilayan ay yung kaunting panahon na lamang. So pagkakataon na kung saan ay makita po natin na alam natin na yun ay almost 2,000 years ago na si Jesus ay umakyat sa langit. Nakikita ba natin si Jesus? Well, hindi siguro sa pamaraan na nakikita ng mga alagad si Jesus. Pero yung paanyaya na makita natin yung alin, yung at maramdaman natin yung presensya ng Diyos at maging bahagi ng pagkilos na kung saan ay makita natin yung pagkilos ng Diyos sa gitna natin. Pero yung nais natin pag nilinilayan ay yung kaunting panahon. Bahagi yung, well, yung span of time natin ay sinusukat sa tinatawag natin oras o minuto. Pagkakataon na kung saan ay makita nga natin na yung ilalagi natin sa daigdig na ito, ewan ko lang kung mayroon sa ating makakaabot ng 100 years. So, pagkakataon ay kung tutusin po ay napakaliit pa rin ng panahon na yan na ilalagi natin. Kuminsan ay makikita natin na nakapakabilis ang panahon, kuminsan naman ay napakabagal. Well, hindi sapagkat sabi nga natin ay depende. Kapag tayo nagagalak, parang mabilis yung panahon. Kapag tayo ay nalulumbay, tumatangis, parang napakabagal ng panahon. Pero yung ipinahayag na Jesus na alin, na kaunting panahon na lamang at muli ninyo akong makikita, ay isang paanyaya na maging bahagi yun ng pagkilos natin at kalinangan. Yung
patuloy na pakikibahagi ng Diyos sa sarili nating buhay. Sabi nga ho natin kahapon sa ating pagninilay ay napakahalaga yung conversation with the Spirit. Pakipag-usap sa Espiritu. Yung bahagi ng patuloy nating pagninilay ng presensya ng Diyos sa gitna natin. At maliwanag na kung saan alin, nagdudulot ito ng kagalakan. Kaya kapag tayo nagagalak, ay napakadali ng panahon, napakaiksi. Bagaman pareho rin naman ng isang oras ay pinupuno ng 60 minuto. No? Kaya lang makita natin na alin na nagiging madali yung pagtahak ng mundo sapagkat tigib tayo ng kagalakan. At saan natin higit na nakikita yung kagalakan, yung paanyaya ng Diyos ay higit sila saan. Hindi sa pansamantalang at pansamantaling kaligayahan. Ngunit saan? Sa higit sa presensya ng Diyos. So pagkakataon na kung saan ay yun yung maging bahagi ng ating pagkilos. Hanapin palagi natin nasaan ang Diyos dito. Well, alam natin, no? God is everywhere. No? Pero yun ay malawak na pagkilala. Pero sana makita natin na at maging bahagi ng ating pagkilos na alin na o maging bahagi mismo ng ating pagkatao na hanapin yung presensya ng Diyos. Well, alam natin nandiyan siya sa banal na sakramento sa altar. No? Pero kinikilala ba natin siya? No? Yun ba yung hinahanap natin? Yun ba yung nararamdaman natin? At sigurado no? Na kapag nakikita natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin, magdudulot sa atin ng kapayapaan, kagalakan, at kaayusan. Kaya isa po ito sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos na sa pamagitan ng pagpapadala niya ng Espiritu Santo. Kaya huwag natin sayangin, huwag natin ipagwalang bahala. At dilingin natin sa harapan ng may kapal na tunay na makita natin yung kanyang presensya. At sabi nga natin, sabi nga kuminsan ay hindi kuminsan sa paligid natin, hindi natin makita yung presensya ng Diyos. May isa pang hamon na maaaring maging bahagi ng pagtugon. Be the presence of God. Ikaw ang maging presensya ng Diyos sa gitna ng daigdig na ito. Sa maraming pamamaraan. Pagkakataon na kung saan ay makita natin, kung hindi natin nakikita yung presensya ng Diyos sa paligid natin, ay yun ang isang maging bahagi. Ikaw yung maging presensya ng Diyos. Kung minsan makita natin alin, kung minsan may mga tao nagsasabi, Father, parang may masamang espiritu dito. Sabi ko, mabuti pa yung masamang espiritu. Nararamdaman mo. Yun ang kalimitan. But nararamdaman ba natin yung presensya ng Diyos? Kaya nga kung minsan sinasabi ni iba, Father, paano yung may mga third eye? Sabi ko, ipasarado ninyo. Bakit? Bakit? Kasi yung may third eye, ano nang nakikita nila? Kasi pag sinabi may third eye,
you see something that is beyond the physical world. Nakikita mo yung another dimension. Ano yung dimension? The dimension of the Spirit. Sabi, bakit Padre pasasarado? Bakit kung ang dimension ng ibang ng Espiritu o nakikita mo, ba't ang nakikita mo ng demonyo? Ba't hindi ka nakakita ng anghel? Kasi kung yun ang third eye mo, dapat may nakikita ka rin anghel. Kasi hindi lang, ano ba yung demonyo? That is the fallen angel. So, ba't hindi mo nakita yung anghel? Yung hindi kasama dun sa dimension nila Kaya, bahagi yun na makita ko natin. Kaya sabi mo, dapat pinapasarado yan. Pinapasarado yung may mga third eye. Bakit? Ay, hindi nakikita yung presensya ng Diyos. Ang nakikita yan ang presensya ng demonyo. Hindi. Yung hamon ay pinapamanig ng may kapalian makita natin si Jesus. Kaya ano sabi, kaunting panahon na lamang at makikita niyo muli ako.